So ayan, umuulan dito sa garden. And wow, dito naman sa part na to, mapupuno na rin itong aking sinahod dito. So eto na, iikot na tayo sa ating garden. Oy, ang ganda ng kulay na nabuo. Hello everyone, this is Sir Mizunao, Mini Dino Park Conejo Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, umuulan na naman po, ang lakas ng ulan kanina. At tuwang-tuwa yung mga halaman natin, no? Kasi pag ganitong panahon na galing sila sa pagkauhaw, yan, sa tag-init, summer, talaga naman pong parang blessing sa kanila na umulan, ano, ng ganito kabunggang ulan, yung malakas talaga, no? At dito nga po sa amin, every other day yung pagbuhos ng ulan, ano, hindi man umulan ng araw-araw, at least nakakatanggap ng ng rainwater yung ating mga plants, ano. And dun sa mga hindi pa nakakaranas ng tag-ulan dyan or ng ulan, mapapasana all ka na lang talaga, no? Kasi before, ganyan din yung naramdaman ko sa ibang part ng Pilipinas, meron ng umuulan, pero dito sa amin wala pa rin, ano. Halos ang tagal-tagal bago naging ganito yung panahon. Pero alam nyo ba na yung mga halaman, ang lakas makaganda, no? Kapag talagang bumuhos yung ulan, ano. Mag-iikot tayo dito sa ating garden, tapos pakita ko sa inyo yung ating mga halaman. Excited ako kasi ito yung time na kapag naulanan sila, gumaganda na sila, no? Lakas makapangit kasi nung mga nagdadaang panahon sa ating mga halaman, ano, halos natutuyo yung dahon, nagiging brown yung dahon. Pero ngayon, yung mga ibang halaman sumisibol na uli, no? Yung nagkakasuloy dahil sa natatanggap nilang ulan. So tara, samahan nyo ako. Kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. So ayan, umuulan dito sa garden. And ayun, tingnan nyo. Minsan parang laktaw-laktaw yung pagulan. Halimbawa, ulan ngayong araw na to, kinabukasan di na uulan, tapos susunod uulan na naman. Ganun yung nangyayari dito kapag umuulan. Hindi araw-araw, no, salit-salit. At ayan, medyo patila na kasi kanina ang lakas nito sa ating garden. And tuwan-tuwa yung mga halaman natin. At syempre, hindi natin kinakalimutang magsahod ng rainwater para naman maidilig natin sa mga in-house plants natin, ano. Wow, dito naman sa part na to, mapupuno na rin itong aking sinahod dito para sa ating rainwater, ano. Maganda po yan sa halaman, kaya ako talagang sinasamantala ko magsahod ng ganyan. And we're back mga ka-MDB. Medyo tumila na yung ulan, pwede na siguro tayong mag-ikot-ikot, ano. At nakapag-ipon na ako ng mga tubig ulan. So ngayon naman, tingnan natin kung ano yung naging itsura ng ating mga halaman pagkatapos ng ulan. So eto na, iikot na tayo sa ating garden. And syempre, ayan, meron pa rin dito na ano, yan yung sunog before. Pero ngayon, tingnan nyo, may mga bagong pasibol na, mga plants, ano. At wow, ang lakas talaga makaganda ng tubig ulan. Ilang oras lang or ilang araw lang ang lilipas, ayan, maganda na. Ngayon, nagpapalaki naman ako ng mga dahon nitong ating mga caladium, ano. Ano nyo naman kung gaano. Ito, naging fresh na uli, ang bilis ma-freshen up. Ang ganda ng ating money tree, no. So eto, meron ako ditong mga succulents na ulanin arawin, no. Yan. And ang ganda ng variegations nito, nag-variegated na. So eto, puputulan ko na to. And nako, eto yung mga times na magsusulputan yung mga iba't ibang mga suloy, ano. At ito rin yung times na magandang magpropagate, ano, kapag ganitong nag-uulan, ano. Magandang magtanim ng mga halaman at magparami. At ayan, kita nyo, fresh na fresh yung mga halaman. And
ang gagawin natin ngayon, sa mga susunod na araw, magtatanggal tayo ng mga tuyong dahon, ano, para mapalitan ng panibagong dahon. Wow! Pero ako nakita dong variety ng aking caladium, ano. Look, tingnan nyo, oh. Oh, ang ganda ng kulay na nabuo. Oh, look. So, ganito yan, no? Ganito yung kulay niyan. Pero, tingnan nyo to, yung bagong tumubo. Ang ganda, oh. Ang hiwaga talaga ng mga caladium, oh. So, ganyan sa mga alaga ko. Minsan meron ako nadidiscovering mga magaganda, no? At ang sarap magmasid, no? Ng mga itsura nila, no? Lalo na yung mga caladium ko na akala ko wala na, oh. Look. Ano? So, panibagong tubo, panibagong suloy, ganda ng mga dahon. So, meron ng mga nalalagas na dahon dito, tanggalin na natin yan. And, tutubo na yung mga ibang dahon, ano. Para kasi mag-encourage yung mga suloy nila, kailangan mong tanggalin yung mga apektado ng mga leaves, ano, para doon na mapunta. Para mas lumaki yung bagong suloy na dahon, kailangan tanggalin mo na po yung mga dating leaves, no, yung old leaves na may mga tuyo na tulad nito. Tanggalin natin to, no, para dito naman mapunta yung sustansya, no, kasi once na hindi mo yan tinanggal, dyan pa rin pupunta yung mga sustansya niyan, and hindi nabibigyan ng mas atensyon yung pinaka bagong suloy na dahon. So, ito naman yung mga CC plants ko na panatubo natin, ano. Ayan, medyo okay na sila. Ito namang isa na to, kinat ko kasi parang nabulok yung pinaka ibabaw niya, no. Tanggalin natin yung mga unwanted na weeds. Ayan, may sumuloy na panibago. And ganyan naman yung mga halaman, no. Basta magputol ka, may susulpot, no. Wag matakot mag-trim, magpugot, dahil ang kapalit naman niyan ay pag-encourage na tubuan sila ng panibagong plants, ano. Natutuwa ako dito sa aking mirabilis, yung philodendron natin na yan. Ang natutuwa ako dyan kasi pag nag-mature siya, nagkakaroon siya ng runners, ano. So, ayan, no, kita nyo. Itong runners na to, dyan susulputan po yan ng panibagong mga ganito, babies, ano, na maliliit. At dyan tayo kumukuha ng ipopropagate, no. Kapag halimbawa, actually, marami na ako naputol na runners niyan. Ito, oh, pinagputulan. And ayun pa yung isa, pinagputulan ko. Pero now, meron naman siya. Minsan, pag ganito, kung merong katabing paso, katulad nito, dyan ko po siya iraran, ano. Kasi minsan, kapag po dyan nag-run yan, maaring dyan po kapitan ng panibagong ugat, no, at dyan na mismo mabuhay. So, ang gagawin natin, tatanggalin na lang natin siya, no, pubunutin natin siya. At pansinin nyo rin yon, mga allocation nyo, no. Ito namang allocation na nandito. Before, wala na po yan talagang mga talagang halaman. Ayan, no, kita nyo, look, diba? I think ito yon. Tapos ngayon ang dami ng sumulpot, sumusuloy, no. At pag nagpapatak-patak ang ulan, ganyan yung mga alocasia, caladium, yan yung mga galing sa pagtulog yung mga bulb nila, tapos biglang susulpot, ano, at magugulat ka na may sumusuloy na panibagong plants. So ayun, no, tinan nyo yung ating alocasia negra, no, dami dito. So sila yung mga bumibida pag ganitong nag-uulan yung mga alocasia, no. Kita nyo yung mga bagong sumusulpot na mga anak, yung mga alocasia natin. Wow, ang ganda naman ng pa-unperm na dahon, no. Kita nyo, diba? Lakas makaganda ng mga philodendrons, ano. Ganyan sila, yung kakaibang dahon na lumalabas, ano, masusurprise ka, no, dun sa kanilang mga napoproduce na bagong dahon. And ang ganda-ganda ng ating rubber tree. O, tingnan nyo, oh. Look, diba? Ganda ng rubber tree natin, ano? At before, napakaliit lang po nito nung nakuha ko. Pero ngayon, malaki na siya, no?
At ayan, dami na niyang tumubo na stem, ano. And dito naman yung ating variegated na Burle Marx. Naku, ang ganda rin po nito, no. Akala ko before hindi ko na makikita yung mga variegations nitong ating mga plants dito, pero ngayon kita nyo naman. Oh, look, ang ganda-ganda, no. At ang daming nabubuong mga magagandang variegation. So ingat lang po dito, dahil pag nag-green na yan at natabunan, katulad nito may sumusulpot na ng green, tanggal na kagad ako niyan, ano, nung mga yan, para manatili yung variegations ng ating Burle Marx. And ito naman, natutuwa ako dito sa ating plants na ito. Ang bango, grabe. This is a Jasmine Camoni, no. Nagsulputan na kagad yung mga bulaklak niya, no. Nung nag-uulan, biglang nagsulputan yung mga bulaklak nito. Ang bango talaga nito, lalo na pag bandang hapon, ano, naamoy ko. Ang bango talaga nitong Jasmine Camoni, no. Kita nyo naman yung plants namin na yan. Ang ganda. And ang bango-bango niyan. Talagang parang kaamoy niya yung sampagita, no, sa amoy. And ang ganda niya, no? Yan. So, tingnan naman natin yung mga rubber tree. Grabe, no? Pag nakita mo yan, parang namumuumuo yung mga tubig ulan doon sa kanyang dahon. Ang lakas makapresya, no? At mainam yan kasi kapag nastaka ng tubig yung ating mga halaman or nadiligan sila, inilalabas nila ng malamig yan, ano? So, ang tendency, lumalamig yung paligid din natin, ano? Kapag, yan, nadiligan sila ng tubig ulan. Kaya, bukod na sa lumamig yung panahon, makapag-stock pa to nung lamig, ano, dahil may aftershock pa kumbaga yung ulan, dahil kapag naman nilabas nito yung mga nasipsip nilang tubig, sobrang lamig, ano. So ayan, kita nyo ang ganda ng mga rubber tree natin nung nag-uulan siya. Ayan, tanggalin na natin yung mga old na ganyan, ano, kasi makakatulong yan para mabilis mag-unfurl yung mga dahon, no. Kasi pag may mga ganyan pa yan, tulungan na natin yung ating mga halaman para mas mabilis. Yan, tanggalin nyo na po yan, ano. So ayun ang ating mga rubber tree. Gaganda. So ayan mga ka-MDP, ilan lang po yan sa mga halaman ko na ang gaganda ngayon, ano. Kapag sasapit yung tag-ulan, talaga namang gumaganda, no. At talagang nabibigyan tayo ng magandang tanawin. At napapalamig yung kalooban natin. At parang nabubuhayan tayo ng loob, ano. Kasi nung mga nagdaang araw na pumapangit yung mga halaman natin, parang sad tayo, no. At hindi nating maiwasang malungkot, mag-alala sa ating mga alagang halaman. Pero ngayon, na bumusong ulan at ayan, nabibigyan na sila ng enough na water, ay masaya tayo at masaya din sila, syempre, no. Ayan, thank you so much sa mga nanonood sa atin araw-araw po sa ating mga video, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel kung bet na bet yung ganitong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo po kalimutan i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't ba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eho Garden, makikita nyo na yan. Follow nyo po ako dyan. At salamat na marami. This is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.